makakatulong din daw sa kanilang on-time efficiency. Samantala, hindi po natatapos naman ang araw na walang naitatalang aksidente sa daan ang MMDA. Nito nga hong Enero hanggang Abril lamang, umabot na sa mahigit 25,000 ang naitala nilang road accident sa Kamaynilaan. Aminado po ang ahensya, sa dami ho ng aksidente sa daan, hindi raw kinakaya ng 5 ambulansya nilang rumeresponde ng sabay-sabay. Maswerteng binigyan daw sila ng 5 pang dagdag na ambulansya ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Pati nga ang rescuers na tatao po sa bawat ambulansya, di rin daw sapat. Kaya tatanggap daw ang MMDA ng may 40 dagdag na rescue personnel. Mapababae man o lalaki, kapwa kwalipikado sa posisyon. Hindi raw dapat lumagpas sa 35 years old, nursing o physical therapy graduate, kahit hindi board passer, meron ho o walang work experience, pwede ring mag-apply. Ang mga interesado, pwedeng sumadya sa MMDA o magpadala ng resume sa email ng ahensya na makikita po sa inyong TV screen. Magkano? Sweldo. Magkano? Ang dedikasyon Siguro ba? may added risk factor. Siyempre na kasi mabilis yung takbo nila. Tapos all day yung kanilang no? Pero wala silang ganun, yung hazard Walang pay. hazard pay. Walang hazard Kaya kalimitan nilang reklamo. Yung ibang naghahanap yung mga bagong graduate ng experience, ayan ayan na, pwede yan. Pwede. Tala na mahahasak sila, 25,000 ba naman? Nakaranas kayo ng experience kay January Chairman. to April. Hindi kasi siya mag-ano. Eto na, magsilbi naman po sanang babala sa mga patuloy pa rin umiiwas sa pagdedeklara ng tamang buwis ang aming susunod na babalita. Sa kauna-unahang pagkakataon po kasi sa ating bansa, may nahatulan po ng pagkakakulong dahil sa tax evasion. Sa sentensyang ibinaba ng Court of Tax Appeals, nahatulan ng 2 hanggang 4 na taong pagkakabilanggo. Si Gloria Quintana, ang multi-level marketer at distributor ng Forever Living products sa bansa. Bukod pa rito, kailangan magbayad ng 20,000 pesos na fine at 6.3 million pesos na halaga ng tax na hindi niya binayaran noon. Tanging abogado ni Quintanara ang nakadalo sa sala ni Justice Juanito Castañeda dahil na-confine pa raw ang kanyang kliyente sa ospital. Naka-hospital arrest muna si Quintanara at agad ililipat sa Quezon City Jail kapag na-discharge sa ospital. Taong 2009, nakatulang guilty si Quintanara sa tax evasion case pero kinwestiyon din niya ito sa Korte Suprema. Pero kinatigan ng SC ang hatol ng Court of Tax Appeals. Ang tax evasion case ni Quintanara ay bunga ng di niya pag-file ng income tax return noong taong 2000 at 2001. Depensa ni Quintanara sa korte, iniasa na niya sa accountant ng asawa ang pagpapasa ng kanyang income tax returns. Okay, at hindi tayo napanood kanina na may basa bilo na Oh my goodness, may bagong biktima. Live yan. Live. Pinakapan na isang SUV na pasukin dahil sabi niya, Akala niya diesel bababa ang naman ng tumaas. taxi. Baka gusto lang niya magpalit ng sasakyan. At ito live na nangyayari. Live po yan at tinulungan na po siya ng 2 residente dun sa area. Nasa kaya driver niya, sana lumangoy na lang siya pabalik. Wala na Bait siya. talaga ng mga Lumabas na yung Pilipino, driver, no? Talagang kahit nasa baha may lumulusong para tumula. Oo, actually. Then, totoo ano yan. kaya, maganda ma-interview yung driver niya? Ano nasa isip niya? Nung sumulong siya, akala yung maiksi lang. Or nung pumapasok, Na-underestimate niya yung depth. nung pumapasok na ba yung tubig sa loob ng kotse? I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sabi pa, Jero, kotse pa. Alamin natin pinakuling ulat panahon mula sa GMA Weather. Kasama mo ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. O Mantani, ayun, may bagong biktima yung baha. Igan, maulan pa rin panahon ang ating inaasahan at magtutuloy-tuloy ito ngayong maghapon. Dito sa ating tinitingnan nga latest satellite animation mula sa Weather Central, meron kasi tayong isang low pressure area. Ito yung nakikita nating kaulapan na tumatakip dito sa may Luzon, kasama na yung Metro Manila. At ayon sa Pag-asa, ito ay huling namataan sa layong 30 kilometers north of Ambulong, Batangas. Napakalapit dito sa atin. At ito yung patuloy na makakaapekto dito sa Southern Luzon, sa Central Luzon, hanggang dyan sa ibang bahagi ng Kabisayaan. So ito po ay isang low pressure area. Ano po? Hindi ito isang tropical depression. Kaya asahan natin ang maulan na panahon doon sa mga binanggit nating lugar. At kung ulan naman po ang ating titingnan, yung kulay pula, kulay green at kulay dilaw, makikita natin gumagalaw yan. Ibig sabihin, yan yung ulan na dala-dala nitong low pressure area na ating tinitingnan. Makikita natin na yan. Dito sa Metro Manila, nakatutok yan, unti-unting gumagalaw sa mga susunod na oras. Kaya po,
yung tinitingnan natin, tuloy-tuloy po yung pag-ulan na yan, lalong-lalo na doon sa may mga kulay pula at kulay dilaw. At ito namang isang mapang ito, Igan, ito naman yung dami ng ulan na maiipon sa susunod na halos 24 oras. At muli, yung kulay puti, yan yung pinakamaraming ulan. Kaya dito sa may Central Luzon, Southern Luzon, kasama ang Metro Manila, asahan po natin talaga yung maulan na panahon. At dito rin sa Central Luzon hanggang dito sa may Bicol Region, kasama yung Mindoro, marami pong ulan ang inaasahan natin, kaya po inaabisuhan natin yung ating mga kapuso dyan sa mga lugar na yan na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon ng landslides at flash floods. At yun pong nagtatanong kasi, bakit napakaraming ulan wala namang bagyo? Ito pong tinitingnan natin ngayon, ito yung lakas ng hangin. So yung sirkulasyon na nakikita natin dito, ito yung sirkulasyon nitong tropical o ng isang low pressure area. Wala tayong nakikitang pula, kaya po yung lakas ng hangin ay hindi sapat para ito ay tawagin na isang tropical depression. Makikita po natin itong hangin na nanggagaling dito sa may West Philippine Sea. Ito yung nagpapaulan dito sa atin, kasama na yung sirkulasyon nitong low pressure area na atin pong binabantayan. Pero dito sa ibang bahagi ng ating bansa ay hindi po masyado yung lakas ng hangin, kaya yung kanilang pag-ulan ay hindi rin ganun karami. So, yung konsentrasyon ng ulan nandito sa may Central at Southern Luzon, kasama yung Quirino at Quezon provinces, kasama na rin po dito sa Metro Manila, pero sa ibang bahagi ng Pilipinas, walang masyadong pag-ulan. Kaya dito sa Metro Manila, mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Makita nyo, ngayon pa lamang umaga, 90% ang inaasahan na dami ng ulan. At mamayang tanghali, tuloy-tuloy pa rin po yung posibilidad ng pag-ulan, 90% hanggang mamayang gabihan. Kaya po paalala, no, doon sa ating mga kababayan, doon po sa ating mga kapuso, magdala po kayo ng panangga sa ulan, lalong-lalo na yung mga papasok at yung maghahanda pa lamang. Dahil po tuloy-tuloy yung pag-ulan, kaya magdala ng payong, kapote, panangga po dyan sa ulang ating inaasahan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ibang balita naman, muling sumailalim sa dialysis treatment at blood transfusion ng comedy king na si Dolphy kahapon. Hindi pa rin kasi bumabalik sa normal ang paggana ng kanyang kidney o bato. Makibalita tayo sa Makati Medical Center mula kay Dano Tentunco. Dano? Lynn, narito pa rin sa Makati Medical Center si Comedy King Dolphy na sa loob ng mga nakaraang araw ay patuloy na bumubuti ang lagay. Nauna nang naging pahayag ng pamilya Quezon na tumutugon ang hari ng komedya kapag kinakausap bagamat hindi pa rin makapagsalita. Sa kabila nito, nananatili pa rin daw mababa ang blood platelet count ni Dolphy. Muli rin siyang sumailalim sa blood transfusion at dialysis dito pa rin sa Makati Medical Center. Lynn, sa ngayon ay nakaantabay pa rin tayo dito sa Makati Medical Center nga para sa mga bibisita kay Mang Dolphy ngayong araw, maging sa update na rin hinggil sa kalagayan ng hari ng komedya. Lynn? Maraming salamat, Dano Tentunco. Nagpakalat-kalat sa bahagi ng Bikutan exit ng SLEX ang ilang baboy matapos tumagilid ang delivery truck na magde-deliver sana sa mga ito sa Cainta, Rizal. Nakawala mga baboy matapos bumangga ang pinagkargahan sa kanilang truck sa railings at concrete barrier na at tuluyang tumagilid. Sugatan ng driver, pahinante at veterinaryo na agad isinugod sa ospital. Kumpletong naibalik ang mga hayop sa napinsalang truck matapos itong matow palabas ng SLEX. Yun nga lang, sugatan ang ilan sa mga ito. Itang driver, hindi raw lumalampas sa 70 km/h speed limit ang takbo ng truck, pero pag-amin niya, pudpud na ang gulong ng truck. Dahilan para ito'y sumabog. Naharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Mga baboy, Ito raw, buti daw hindi nasabay doon sa LPG blast nito isang araw. Hindi raw lechon party. Maraming kumain bigla doon. May na-interview ng baboy, sabi niya, yung driver namin, baboy. Hindi, maintenance naman din kasi yung truck-truck na ganyan, Very diba? basic yun. Baka nakailang recap na yun. Yung gulong ng truck ni recap na. Yung owner ang hindi nagme-maintain. Kasi recap yun na mas mura Kahit di may ba? sasakyan, makeshift.
Hindi niya alam kung kaya nun sa akin yung bigat ng baboy. Hindi talaga para sa purpose na yan yung gawa. Pero hindi na ipinagamot yung mga sugatang baboy. Okay, Wala, kakaya din naman daw eh. Samantala, huli naman sa akto ang 8 menor de edad habang